Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin ng ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan or holy name ng Diyos Ama na may kahulugan na siya ang nag-aalis ng mga impediments or difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Gabay Hari Criado. Meron po kaming katanungan ni Raday. Ang akin po ay, bakit po napakayaman na ng mga tao tulad sa politika, pero gumagawa pa rin po sila ng corruption? Okay, ano yung tanong mo, Raday? Ang katanungan ko po ay, meron pong napabalita na mayaman na tao. Nakita po sila nasa simbahan. Bakit po sila nagnanakaw ng pera ng gobyerno? Nagsisimba naman po sila. Okay, una, yung tanong mo na napakayaman na ng maraming tao, pero gumagawa pa rin sila ng corruption. Ay siguro yun din ang katanungan ng ating mga nanonood. No? Dahil ang corruption po, ibig sabihin, ay hindi ito nagbibigay ng satisfaction sa isang taong mayaman. Sa totoo lang, ang isang bilyonaryo ay hindi po yan naghahanap ng additional 1 million. Ang hinahanap niya o ang gusto niyang makuha ay another hundreds of millions or another billion. No? So, ibig sabihin, para itong bottomless pit na parang merong baso na butas sa ibaba. So, hindi mo yan mapupuno. O kung nakakita kayo ng PVC sa mga alulod, walang takip sa ibaba. So kung lagyan mo yan ng tubig, hindi po mapupuno yan. Kung sakali mang bigla mong ilagay yung malaking volume ng tubig, parang aapaw na parang, yan, napuno na. Pero sandali lamang yon, maya-maya, mawawala na naman na parang walang-wala na namang laman at kailangan na parang lagyan na naman ng kung gaano na yung unang nailagay, ay ilalagay yon, kulang pa rin. Bottomless pit. Walang hangganan na ang greed, ang kasakiman, ay walang hangganan kasi nga po, kailan pa man hindi ito magbibigay ng happiness sa atin. No? At ganyan din yung mga kayamanan, maski na hindi ito nakuha sa pagnanakaw, hindi ito nakuha sa corruption, na parang sinasabi ng iba, ako'y nagtatrabaho ng malinis, ganun pa rin, hindi rin magbibigay yan ng kaligayahan. No? Kasi nga, ang ating hinahanap na kaligayahan ay hindi material. Kung gusto nating magkaroon ng
complete satisfaction, yung hangarin na yon, yung desire na yon, ay spiritual. Ngayon, kapag nag-attempt tayo na lagyan ng satisfaction ang spiritual craving, ang pangangailangang spiritual, sa pamamagitan ng material consumption, material enjoyment, material accumulation, hindi mangyayari yung hinihintay natin satisfaction. So, ang pag-engage sa corruption is base sa ignorance na ako ang aking material na katawan at ang material na bagay ay magbibigay ng happiness sa akin. So, kapag naintindihan natin ang katotohanan yan, ay makikita natin na ang tanong na bakit mayaman na sila ay nagiging corrupt pa rin sila. Yung ibig sabihin, ang katanungan ito ay mali din po kung i-analyze natin na para bang kapag mayaman na yung tao, dapat sana ay satisfied na siya. Kaya marami po tayo, minsan naririnig, kayo din po, naririnig din niyo siguro na ang yaman-yaman na niya, no? Pagkatapos, nagnakaw pa siya ng pera ng ibang tao, no? So, ang paghahangad na mabigyan ng satisfaction ang ating spiritual craving ay isang malaking pagkakamali. Dahil lahat ng nag-attempt na makakita ng satisfaction sa material world ay naging frustrated. Wala ni isa ang nagtagumpay na pagdating ng certain amount of wealth or opulence, sasabihin niya, kunwari meron po siyang business, tapos darating yung kanyang sekretarya, Sir, ang kita po natin itong buwan na ito ay $350 million. Wala tayong naririnig na, ganun ba? So tama na. Busog na tayo, satisfied na tayo, tama na yan. No, tama na. No, ang sasabihin sa kanyang sekretary ay maaring, okay, next month, pwede bang gawin nating bilyon ang ating tutubuin? No? So, ibig sabihin, dahil wala pang naging satisfied sa paghahanap ng inner happiness, na yun naman talaga ang magbibigay ng satisfaction sa atin, ang attempt to satisfy spiritual craving with material consumption is stupid. It is based on ignorance, therefore it will never succeed. Balikan po natin yung katanungan ni Radhey. Ano yung tinanong mo kanina? Meron pong napabalita po na mayaman na tao. Nakita po sila nasa simbahan. Bakit po sila nagnanakaw ng pera ng gobyerno? Nagsisimba naman po sila. Pwedeng dalawang dahilan, maaaring mahigit pa sa dalawa. Ang isang dahilan ay kung minsan sila ay nahulog sa patibong ng material nature na tinatawag nilang mukti and bukti. Ang ibig sabihin ng bukti, ito po yung kagustuhan na magkaroon ng happiness dito sa mundong ito base sa material enjoyment. No? Sense enjoyment ang tinatawag na bukti. Ngayon, pagkatapos po nilang gawin yan na talagang magsikap sila na makakita ng happiness dito by material consumption, accumulation of wealth, by hook or by crook, in a plainly honest way or by cheating, basta kailangan siyang yumaman, ito'y sa matuwid na paraan man
o kaya ito ay sa pamamaraan na masama, hindi pa rin sila magiging satisfied. At kapag sila ay nakakaranas na ng guilt, no, nagigilty na po sila, ay gusto nila ngayong maibsan yung guilt na nararamdaman nila dahil ang guilt is getting in the way of their desire to be happy. Paano ka magiging masaya kung kasalukuyan kang nakakaranas ng guilt? Nababagabag ka dahil mali yata itong aking ginagawa. At mali nga naman talaga po. No? So sa pagkakaroon ng guilty feeling, ay naisip nila, kasalanan yata itong ginagawa ko. So ngayon, magdurusa ako dito sa kasalanan na ito, mapaparusahan ako. So ngayon ay iniisip nila, susunod na gagawin nila, gusto nilang mahugasan o malinisan dito sa kanilang nagawang kasalanan o pagkakamali, corruption, sila ay pupunta sa simbahan at hihingi ng tawad. No? Yun ang isa sa pamamaraan. Religiosity or yung tinatawag na mukti or liberation from suffering, liberation from this feeling of guilt. No? Kung minsan naman ito ay isang technique din nila para magmukha silang matinong tao, bagamat sila ay magnanakaw, bagamat sila ay corrupt na tao, ay gusto nilang makita silang nasa simbahan para magmukha silang matinong tao. At makikita din natin dito ang religiosity, ang magmumukhang makadiyos ay hindi sapat para hindi na sila magiging corrupt. Maski na linggo-linggo ay nakikita sila na pumupunta sa mga simbahan at maaaring nagdo-donate din ng maraming pera. Hindi lamang sa simbahan, sa maraming tao para magkaroon sila ng magandang image sa society, no? At matakpan ang yung paningin sa kanila ng maraming tao na sila ay magnanakaw sa pera ng gobyerno o magnanakaw sa pamamagitan ng cheating na pandaraya, no, sa kanilang mga business, hahaluan nila ng peke yung kanilang mga binebenta. Pero ang sino man po na nagki-claim na sa akin itong mga bagay-bagay na ito, this is my property, ayan po mismo ay isang uri na ng pagnanakaw. Maski na ang isang tao ay hindi nag-engage sa corruption at sinabi niya, ako'y nagtrabaho ng malinis, wala akong nilokong tao, kung ako ay nagkiklaim na pinaghirapan ko to, therefore akin ito. So, iyan ay isa pa, hindi ka makakaalis doon sa katotohanan na nagnanakaw ka rin dahil meron pong magandang verse sa isang libro, Sri Ishopanishad, na ang sinabi po doon, ang lahat ng animate or inanimate that is within the universe, ang lahat ng nabubuhay at walang buhay, material na bagay, ang lahat ng yan ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Kung kaya't ang isang tao ay kailangan lamang kumuha ng kanyang sariling kota dahil alam niya dapat na ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Walang single atom na nandito sa mundong ito na hindi umiiral bago tayo ipinanganak at pagkapanganak natin ay nakagawa tayo ng sarili nating mga particles at sasabihin natin atin ito. Dahil sa totoo lang, ang isang taong naging mayaman, either mas sinasabihin natin sa malinis na pamamaraan ng kanyang negosyo, pero siya kumuha ng intelligence para makapag-isip ng mga technique sa pagbenta niya, no, sa kanyang negosyo. Hindi naman niya ginawa ang kanyang intelligence.
yan lahat po ay pag-aari ng Panginoong Diyos. So, ang isang tao na naghahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng corruption ay bagamat marami ang nagagalit, at the same time, sila po ay kaawa-awa. Merong pong verse sa Bible na sinasabi na ang isang taong materialistic, his mind is set on earthly things, nakatuon ang kanyang kaisipan sa material energy, no? One whose mind is set on earthly things, their God is their sense enjoyment, their God is their belly or sense enjoyment. Ito po'y masakit man pakinggan, pero ito yung katotohanan. Ang sabi po ng Holy Scripture, they glory in their shame. Sila'y nagdiriwang sa pamamagitan ng resulta ng kanilang corruption. Parang ipinagmamalaki nila ang kanilang nakamkam na kayamanan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kapwa o sa Panginoong Diyos. Ipinagmamalaki nila ang kahiya-hiya. Kaya kung minsan dito sa Pilipinas ay ang tawag po sa kanila ng ating mga kababayan, mga buwaya yan. No? Mga buwaya. Kung minsan yung mga nangungutong sa kalsada, kinukutungan yung ating mga biyahero, buwaya din ang tawag sa kanila dahil sa sama ng loob ng mga nagtatrabahong matino, mga driver, tapos paparahin sila, kukotongin sila, hanapan sila ng traffic violations, at kung minsan wala man gawa-gawa lamang dahil para lamang makakuha sila ng pera. Ito'y isang demoniac at ito ay napakabobo ng taong gagawa niyan. Dahil hindi siya kailan paman magiging masaya sa pagkuha ng pera sa mayaman man o sa mahirap man, siya ay magdurusa. Siya ay mapaparusahan dahil sa batas ng material nature. Bakit merong corruption? Where is corruption coming from? Ang sabi po ng aking narinig sa isang devotee ng Diyos, corruption is coming from the heart of a person who is not satisfied within himself. If a person is experiencing love for God, if he is experiencing the happiness of devotional service, maligaya siya sa kanyang pagsisilbi sa Panginoon, hindi po siya gagawa ng corruption maski na meron siyang pagkakataon. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo.
Christo. Jaya Jaya Jesus 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 Christo.